another day, another vlog with me. And here's to a day in the life of a 27-year-old content creator, affiliate, online seller, and a public school teacher. Dahil nga nalaman natin na may grand expansion and reopening ang Wenshan Beauty Spa, ay syempre, pinuntahan natin yan. Minsan nakikita nyo sa vlog ko na nagpupunta ako dito, pero this time sa vlog na ito ay itatry natin interviewin si Ma'am Vanessa, ang CEO ng Wenshan Beauty Spa. So tara, bisitahin natin tong super premier na branch nila sa Malasiki. Hello mga Bini! So andito tayo sa Wenshan Beauty Spa dahil reopening nila dahil 6 years na ang Wenshan Beauty Spa and gusto ko sana ma-interview ang CEO nito. So tara, punta tayo baka sakaling may chance. At bisitahin na rin natin kung bago nilang branch dito sa Malasiki. Ayan. At grabe, pagpasok pa lang namin, talaga naman napakalawak. Talaga naman na pinaghandaan ang pagpapalawak ng kanilang spa. Nakaka-relax at ang ganda ng ambience dito. Hi ma'am! Hi ma'am! Busy po ba kayo? Alam mo, super busy pero pwede ba kayo mag-interview? Sige, pwede po. Pasok kayo dito ma'am. Yay! Ayan, finally, mamimit niya na ang CEO ng Wenshan Beauty Spa. And ako din personally, matagal na rin nila akong client for 6 years na rin, since 2019. So, yeah, thank you ma'am. So ma'am, maraming naiiga ng tatanong, sino ba ang nasa likod ng Wenshan Beauty Spa? Kasi very matunog po sa mga mundo. Actually, pag sinabi mo kasi Wenshan, hindi ko naman ito kakayanin ng isa lang. So, ang pinaka-bread and butter din namin dito is yung mga staff namin kasi magagaling sila. And then, syempre, ang aking support system, si Darwin. Sila. And paano po ba nagsimula ang Wenshan? Bago ang Wenshan, ano po ba? Actually, galing kasi tayo sa isang company. Rank and file lang tayo noon. Okay, ilan din ang nag-experience natin bago tayo makapunta ng ganito. And then eventually, parang once upon a time, sabi ko parang may nanghihila sa akin sa industry na to. And then, tawag dito, unti-unti ko siya nagustuhan. So, dinevelop, and then, syempre, nag-attend tayo ng mga trainings, nang sa ganun, mas mabigay natin sa customer yung mas magandang service. Kailan po ba nag-start ang Wenshan Beauty Spa? Actually, nag-start to 2019. Actually, ako pa lang noon, wala pa akong mga staff. And then, dumami yung demand ng customers hanggang sa hindi ko na kinakaya. So, nag-hire na ako ng people. So, actually, marami nag-apply pero sinala ko. Kasi gusto ko, magkaroon ako ng kasama na kung bonus na lang yung magaling sila eh. Pero kasi yung dedication sa trabaho, yung alam mo na hindi kanya hihiwa. Lumaki, nagkaroon ng branch sa Malasiki. After that, nasundan ng Bayambang. But before that, bago Bayambang, franchise ako ni Kalasyaw. Oh, yung Manawari. Yeah, yung Manawari. And then, nung pagka-franchise niya sa akin, so sabi ko, kaya ko pala. So, actually, na siya ngayon, 4 years na rin niya. So, going strong, nakapag-branch out na rin siya sa La Union. So, natutuwa ako kasi isa sila sa mga natulungan ko. So, kaya ko pala mag-ispan. So, sinilip ko ang Bayambang. So, nasundan ng Bayambang. Grabe, from mag-isa to marami ng kasama, and then may Malasiki branch, sumunod nagkaroon nagsisir company, and then may Bayambang, and I heard this year, nagkaroon ng Baguio branch. Grabe. So, ang daming, sunod-sunod yung success ninyo. Alam ko, hindi lang spa ang meron kayo. So, before that, or during those successes, ano naman po yung mga struggles na napagdaanan? Actually, hindi siya naging madali. So, para lang din siyang roller coaster. So, after ng opening ni Wenshan noon, June, nagkaroon ng pandemic. So, ang hirap. Napakahirap magnegosyo dahil yun yung time na sarado lahat. Okay. And then, nung binuksan na nila, GCQ, meron pa rin schedule papunta sa mga market. So, napakahirap po siya nahirapan kami, pero talagang tawag dito. Tiniis ko. And then, syempre, gusto ko talaga. And then, struggle namin after that, yung pandemic. During the pandemic, din is scam kami. Yeah, scam kami ng 1.8 million. Isang reseller ng face shield ang nawalan ng mahigit 1 milyong piso matapos ma-scam umano ng isang grupo ng supplier. Dami hong tao, crowd talaga. So nilatag namin per bundle. Binilang yung bundle. So na yan, nabilang na 1,850,000. So nung sabi ko sa atin, benta ko na lang sa Wenshan para makabayad ako dun sa scam. Kasi hinirap ko lang yung scam. Then sabi ng sister ko, pag binenta mo yan, hindi mo na siya mabibenta dun sa presyo na gusto mo. Kasi kahit sabihin ko mga boundary lang, still second hand siya. Okay. Tapos sabi niya, mas lalo ka mahihirapan kasi wala ka nang buka. So, paano kayo bumangon from that
yung pandemic and then na-scam. Paano kayo bumami? Nakakatuwa lang kasi nga diba pandemic. So, skeletal ang schedule ng mga tao sa work. Pero, imbis na maging in-demand yung essentials noon, parang na kami yung naging in-demand. Doon kami mas lalong nakilala. Kasi nga, yung mga tao, hindi makapunta ng mall, gawa ng sarado yung mall. At saka nahihirapan sila kasi walang public transportation. Ang napansin ko tong mga trophies and awards niyo dito, ma'am, pwede niyo bang i-share ano Okay, mga yeah. to? So, etong ano naman, itong best in demo teaching natin na bigay sa atin yan ng Philippine Academy of Beauty nung nag-aaral ako ng aking master class sa semi-permanent makeup. So, ito naman is yung unang-unang award na na-recognize tayo national. So, Makardikang Filipino Awards sa larangan ng brand building and entrepreneurship. So, yeah, na-awardan tayo sa Okada Manila. Yeah. Ito naman is 2023. So, the Global Iconic ACES Awards 2023. Actually, may mga kasama tayong mga celebrities dito and mga sikat na mga content creators. So, ayun, na-recognize na rin tayo. Hindi lang dito sa ating bayan, pero nationwide na rin. So, hopefully magkaroon nga tayo ng awards international. Galing. Nakaka-proud naman kayo, ma'am. Ang dami niyo ng achievements. So, ma'am, alam ko po na maraming nai-inspire, maraming nakasubaybay sa takbo ng buhay niyo ngayon, sa story niyo. Meron ba kayong gustong ipayo sa ating mga aspirants businessmen? Yeah, magandang tanong yan. Actually kasi, napapansin ko lang din ngayon, sa generation ngayon, maraming nagninegosyo na nakafocus lang sa profit. Kung magpo-focus ka lang din naman sa profit, wag na. Kasi dapat, hindi lang yung kikitain mo yung hahabulin mo, yung nagugustuhan ka ng tao, kung bakit siya babuli. And then, syempre, sa panahon ngayon, kailangan yung marketing plan mo is ma-execute mo ng tama. Kasi, it's the combination of marketing and selling eh. Kasi, galing tayo dyan, pagtapos tayo sa ganyan. So, yung marketing and selling kasi, it should be, combination dapat yun, combine. And then, it goes hand in hand. So, sabi ko nga, dapat yung marketing plan mo, yung business plan mo is ma-execute mo ng tama. Grabe, nakaka-inspire. Parang na-inspire din ako personally na gusto ko din. Gusto ko maraming na-inspire sa inyo. And ma'am, thank you so much po talaga dahil pinanglakan nyo kami. And grabe, nakaka-proud kayo. Talagang isa ako sa mga humahanga sa inyo. Thank you so much, Ma'am Vanessa. So, kasi parang parang naging residente ka na rin. Yes. Kasi everyone is, Wenchen baby na talaga ako. Kasi parati ako dito pagka kailangan kung na-stress ako, dito lang ako. Actually, kayong tatlo, ni Mami, tsaka yung Yes. sister mo. Yes. Lahat na kami dito. So, ayan, punta na rin kayo dito sa kanilang bagong branch. Sobrang lawak, ang laki, and ang dami nilang ino-offer na mga services. May mga massage, may eyebrows, marami massage. So, punta na rin kayo dito. Dito lang siya sa tapat ng Emporium sa taas ng 916. Ayan. Thank you so much, Mami!